Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Ay, mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? At naman po tayo sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. At po inyong lingkod si Abdel Disa. Mamaya-maya konti ay nandiyan na po ang ating mga kapiling natin, ang ating anchorman, ating idolo, si Al Jacinto. Ay busy-busy lang po mga kaibigan dahil mayroon pong ginagawa na dapat matapos sa araw na ito. Saan man kayo naroon? Nasa bahay man kayo, nasa laot man kayo, or nasa bukid, o sa mansulog ng mundo. Pinabatin naman kayo ng magandang hapon. Kamusta po kayo? Medyo makulimlim ang panahon po ng mga kaibigan. At talagang tagulan po tayo. Pagdating ng hapon, ay laging umuulan. Mamaya, muulan na naman siya. Kauhugas ko lang nung bitcho-bitcho ko. Umulan. Nakakainis. Pero kahit na umuulan, napakainit dito sa aming studio. Magandang hapon sa lahat. Basilan, Sulu, Chawi-Chawi, Sabah, Malaysia, Cotabato, Davao, lahat na. At sa mga OFWs na nakikinig sa atin online. Itong programa ng Radyo Mindanao, mga kaibigan, papakinggan nyo ulit. At dyan sa ating media partner, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Nandiyan dyan araw-araw yung broadcast. Kaya kami ay naiiba. Hindi tayo katulad ng mga ibang radio station. Matapos magdaldal, wala na, di mo na mapapakinggan. Dito sa Radyo Mindanao, dahil meron tayong media partner, sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, available ang lahat ng programa. Pumunta lamang kayo sa MindanaoExaminer.com at mapapakinggan nyo sa bahagi ng opinion itong aming mga daldalan. At napaka ganda po mga kaibigan. Kay lagi dito gani sa akong manghudi dito sa Switzerland, no? Sa nga dong, ano sa naman dega? Ano nga naman? Wamang ka nagisulti sa kuha, nagiskas-kuha nga. Ano sa naman dega? Nadungog ba na kayo mong tingog? Naamin dito sa Switzerland. Ang lagi. Sige siya search ba? Lain siya nga katapaw rin ka kuya diha sa kuhaan, Mindanao Examiner. Ako na mga good. Since December pa. Madungog din ang imong programa diha. So tibok kalibutan ng mga kaigsunan. Madungog din atong kining Radyo Mindanao nga programa. O pangidaalang ninyo diha mga kaigsunan, MindanaoExaminer.com. O gusto po mong maminaw sa atong tulumanon, mauna. Inyo ng dunggan, tibok, kalibutan, ganyan mga kaigsunan. Okay, so, ang tanan, amo mong sangpit nga maminaw sa atong tulumanon.
din sa atong din sa number 1 stasyon RPND Triple X, the leader. So karon mura kining hangin-hangin na pud diri semua kay lagi kay electric fan gikan sa laing opisina. So, nung init pa ni kaya dito. Init pa sa gawas, init pa sa sulod, nawa na. Narinig tayo ng manager ng Mindanao Examiner. Maraming salamat sa Mindanao Examiner at nagdala dito ng electric pa. Wawa lang. Thank you very much, ma'am, sir. Salamat sa inyo dyan sa Mindanao Examiner. Okay, so, muna gikuha dito ni Sir Alan na mga gano'n. Nagpahulam sila electric fan, mga kaigsunan. Kay lagi, init sa gawas, init pa sa sulod. Sa naman matunaw tayo sa kainit, mga kaigsunan. Di ba? Di pa na makamatay ng init din semua. Kay init lagi nga, gikan lagi sa init nga normal lang ba? Paano hindi iinit dito sa studio natin tsaka sa opisina eh. Yung gumawa nito, yung DNJ aircon, nako, tinarantado yung paglinis mga kaibigan. Nagpalinis ng aircon si Manager Philip Aboy, anak ng pating, pagkatapos ng isang araw, sira na. Tapos naniningil pa. Ang gumawa nito si Ronald Calves, yung technician. Kaya ingat kayo dyan mga kaibigan. Nako, huwag kayong magpapagawa ng aircon o magpapalinis ng aircon dyan. Dahil sa kanya, nagka-leche-leche yung aircon namin dito. Tapos naniningil nung hindi na lumamig, naniningil pa. Magkano sinisingil sa atin? 3,500 yata yan. Para gawin niya uli. Naku, malay natin kung nagtanggal ng pyesa yan. Hindi natin alam, di ba? Sa awa ng Diyos niya, sinibak na siya dyan sa DNJ Air Conditioning Service Shop. Dyan sa may Tetuan, sa Barangay Tetuan, sa Alfaro. Ay, nako. Yan ang mga sama talaga, di ba? Na naman tayo trabaho, na naman untay mga pagkakitaan ba? Pero laging maro-maro ba? Nung saan man sila, kaba ang ilaha mga kiksunan. Mauna, bayaw ng iyang mga modus operandi na hibawaan ng iyang mga ginabuhat, nga dili maayo. Kaya may iyang dauton diyan, iyang ahensya nga iyang gitrabahuhan, di ba? So, yun, naibawaan sa ahensya, gipapahawa siya, na. Lagi sa una, nangitag trabaho. Halos sa muhilak na yung taon. Mangita muluho din taon sa amo. Sa ahensya nga iyang gitrabahuhan, araw magkatrabaho lang, ganyan, ang ganyan trabaho. Magminaro, magbinuang. Wala. Sa may kabaan siya. Wasak-wasak na naman itong mga dyaryo natin dito. Hiwa-hiwala yung front page sa loob ng sino ba gumagamit ito? Araw-araw na lang ganito. Dapat matuto tayo. Pag gumamit tayo ng balik natin sa tamang lugar. Hindi yung kung ano yung ginawa natin, iiwan na lang natin. Kawawa naman yung mga susunod na uupo dito sa studio. Mabuti na lang, Sir Al ito, mabait No? Taga-ayos. Ano ba yan? PA. Dapat maayos itong mga natin dito. Itong mga news pamparanado. Ano bang update natin ngayon, Abelardo? Sa Marawi? Kakita man sila kwarta. Magkano? Milyones nakita sa mga sundalong kwarta dito. Alam nyo mga kaibigan, yung ating mga kasundaluhan nakakuha ng salapi 57 million in cash. Tapos meron pang 200,000 at napakaraming checking worth 27 million sa isang bahay na ginagamit ng mga ISIS sa kanilang pagpakikipaglaban. Hindi pa malaman kung paano nagkaroon ng salapi, saan napunta yon, saan galing. Ito ba'y galing sa Islamic State sa Syria? Galing ba to sa narcopolitics, di ba? O kaya ito ba ay loot, ninakaw ng mga ISIS diyan sa Maute? Pero bundle yung pera. Kaibigan, ang dami. 57 million. Ako, sabi ko, sana. Baka naman pera yung may-ari ng bahay. Sana naman siya kukuha ng 57 million. Hindi natin alam kung talagang pera din ng may-ari ng bahay yun. Pero yung mga cheque, assorted yung mga cheque. Kung pera ng may-ari ng bahay yan, malaking question yan. Dapat imbestigahan nyo sino may-ari ng bahay, saan niya nakuha yung pera. Kung negosyo niya yan, dapat patunayan niya, galing sa negosyo niya yung 57 million. Ito bang negosyo niya, ito bang kwarta niya, ito bang kinita niya sa negosyo, nakalagay ba ito sa kanyang income tax return. So maraming question mga kaibigan. Prior to that, di ba, nalusob nila yung bangko na may
bangko Sa Marawi? Diyan sa Marawi. Wala yata. Ewan ko. Basta ang alam ko, nilusob nila yung simbahan. Yung St. Mary's Cathedral, mga kaibigan, kumalat. I see. Kumalat yung video kahapon ng ISIS. Nasa website ng ISIS, sa Amaq News Agency, kung saan ay pinapakita nilang winawasak yung mga estatwa, rebulto ng Birhen Maria, yung estatwa ni Kristo nakapako sa krus, winasak, lahat. Lahat ng mga santo-santo, pinagmamaso, pinag-apak-apakan. Pati yung larawan ni Pope Francis, pinunit. Pati yung mga pira-pirasong Biblia, nako, kinuha yung Biblia, pinagpupunit yung pahina at sinunog. Dyan mismo sa ibabaw ng presider's chair. Pati yung ambo, sinunog. Lahat, pati yung altar. Marami silang sinunog, mga kaibigan. Pati yung hanggang kinalaunan, yung buong simbahan na tupok ng apoy. At hindi lamang yan, dinukot pa nila yung pare dyan sa simbahan, si Father Chito Suganob at dalawang church workers at iba pa mga sibilyan, mga parishioners. Ay, naku mga kaigsunan, no? O buti pa sabon nga sila diha. Dugay na lang sila diha, di ba? Murag lang tingali, nagbawaan sa atong mga intelligence unit sa atong militar o kapulisan nga naana sila diha nga dili sila maghimo og mga larawan nga mohimog dautan diha sa Mauti o sa galimang naa o pipila naman po na sila tingali nganong hantod karon di jud na sila kuha sa atong mga militar, no? Now daghang ingon po nga ang militar o mo-operate gani dili kay mo-operate nga mo patakan lang kay naagyon sa Geneva Convention madudma nga mo-operate gani ka kinahanglan walay maangil og mga sibilyan, especially mga sibilyan, mga kabatanon, mga kababayanon, mga tiguang ug less ba ang casualties dili ta makapasunog mang tanang mga balay, mga kaigsunan o giiwasan ang mga ingon sila mga damage, mga collateral damage. Mao na ang batas sa atong sundalo o mingon ganin sa Duterte nga o wala na nila yung sibilyan duha ka adlaw na huma na dayon, horot na sila. Pero galing kay lagi basig human rights tadiha na mao nang ilang gi usa-usa ang usa ka balay kay naay mga duha tulo ka mga multi-terror group diha nga mo makipagkumbante sa atong militar. Gumikan na nilang mga sniper. No, adi man po makita ng sniper na kusog kaya ng ilang pusil, mga kaigsunan kay ingon silang baret. Ang bala ng sa 50 machine gun mo na. So usa ka bala na maigo ganin taw pastilan buleret jud. Di ba? So mao na ang ginahinay na sa atong mga sundalo ang pag-operate nila diha sa Marawi City kay ug sige na nilang bombahan ug sige na nilang tuhumit mo'y concern na bisag kinsa ang magkuha na di po pwede kaya lagi human rights po ang atong mga sundalo muna tagsa-tagsa na lang gisulod ang mga kabalayan atong ilang pangitaon kinsa mang mga terror group dia. Kung daghanan po sila magkaon, siyempre tingali ang mga giransak nila mga tindahan dia. Giransak nila, makasulod sila sa kabalay. Ilan na pong himong hostage. Unya, magpakaon sila Luoy ba ya? Di ba? Bubay ka mga isanan. No? Luoy ba ang atong mga kaparentihan diha sa atong mga kasangga diha sa Marawi City. Unya, pananglit nga. Ang uban po, dili na mukuhan sa balay kay lagi dahan po lagi kawatan. Di ba? So, mauna, o pananglit nga usay masakpan, maabtan po diha sa mga Mauti group. Okay lang kung tawag dili nilang pamatyon, ilalang sugoon, papaglutoon, ilalang ilalang ay mo nilang mga sulugoon, di ba? Ngayon, pagkaon sila, magpainom sila, usahay diya, nga ingon lang pamatyon pang ubang mga sibilyan, di ba? So, makaluluoy ng taon. So, mao na mga kigsunan ang nanghitabo diha sa Marawi City.
apit na din nga naghanag kayo mga balay nga sunog makita nato ganas TV no makita ganin sa itong mga internet niya nga but mura maggira katong dito sa Iraq mga kaigsunan, di ba? Mura gigira dito sa Iraq nga katong sa unang Amerikano ng Iraq nga pastilan nga guba bahay na ng mga kanyon gipang natin building dito tungo sa ka building dito college man to, Dansalan College man to mga kaigsunan. Allah, mura ko wala, nagkaurat-urat mga kaigsunan, nagkabangag-bangag, nagkapuliki. Diba, no? Daghan na kayo. Ang mga kababayan nato diya, giray, nating giray kan mga kaigsunan, pero pananglit nga, maunang ingon silang, kana sila, wala sila naghuna-una, no? Wala sila naghuna-una nga, bisang pag, kana laging Marawi, kadaghanan diya, mga Muslim man na. Diba? Mga Muslim na diya, pero nga namang ilamang gihapon na gikuan. Nga nung giatake nila, nga nung giwara-wara man na nila. Di ba? So, wala nang sila ginapili mga kaigsunan mo nang kapwa nila Muslim, suko sila ha. Gikunden na yun ang ilang mga ginabuhat mga kaigsunan. Ang tingin ko dyan, brother, nagmi-meeting siguro itong mga leaders ng Maute. Oo. Diyan sa Marawi para pagplanuhan yung atake nila sa ibang lugar. Kaya tama yung sinasabi mga kaibigan ng militar na nag-dispatch sila ng mga tropa sa Marawi makatapos na makatanggap ng intelligence report na naroroon si Hapilon. Tama yun. Yun ang sinabi ng militar paulit-ulit. At ang problema lamang dyan ay nakalusot, nandoon na yung mga Maute, undetected, pumasok pati mga armas. Kaya nung natunugan nila, nandoon si Hapilon, wala na, huli na, established na yung mga lugar, nakapaikot na yung mga Maute, at nagbakbaka na. Pero ibig sabihin, Hindi nila atakihin yung Marawi. Hindi nila atakihin yung Marawi. Hindi. Doon lang sa nakaroon sila, mag-meeting sila doon. Mag-meeting sila doon kasi lugar talaga nila yan, mga Maranawi. Talagang nandoon sila. Alam nila yung pasikot-sikot, so doon sila nag-usap. Parang yung nangyari sa Zamboanga Siege. Oo. Di ba? Nung umatake yung mga rebelding Moro National Liberation Front, marami na palang mga rebelde nakaposisyon dito sa Santa Barbara, Santa Catalina, Talon-Talon. Kalat na sila. Andiyan na rin yung mga armas nila. Di ba? So sa Marawi, yun ang nangyari. Yun ang nangyari. Kaya sinasabi ng militar, nakakuha kami ng intelligence report, nandoon si Hapilon, nung pinuntahan namin, nagkaroon ng bakbakan dahil natunugan na papunta ang mga tropa. Kaya mahirap na sabihin din na inatake ng Maute ang Marawi. Ika nga natrap lang sila doon dahil nandoon na yung militar, hindi na sila makatas agad. So una na nilang sinakop yung mga iba't ibang lugar, yung simbahan, sinunog na, yung paaralan, yung Dansalan College, ayun na yung mga sinunog nila. Ang problema lang, ibinalik ng militar yung kuryente, pati yung cellphone signal, hindi naman pala nila pinutol. So nakakapagbigay ito ng pagkakataon sa mga Maute group at yung so sila ang tumatay yung ISIS members sa Mindanao at sa ating bansa na makapag-coordinate at humingi ng puwersa. So yung mga supporters sila, mga civilian supporters, tumulong na rin. Kaya lumobo. Halos 500 yung members ng Maute na nakikipagbagpakan. 300 to 500 yan ang estimate. Pero unang sinabi ng Western Mindanao Command, 15 lamang. Hindi tayo naniniwala ron. Ay, nagumagigsan ng tinura ito na, no? Pinana nilang istorya ang atong dunggan, karoon lang yung mga kigsunan, di ba? So, wala rin itong ilang hunahuna nga mga atake ng Marawi. Murag di alam sila meeting. O nalagi kay naibawaan sa atong militar nga naa sila laing lugar nga atake yun, dili dihan Marawi kay madun ba, naghan silang pamilya na Islam probinsya na, Islam City ng Marawi. So, alangan po nga ilang atakiho na, pero diyan nga sila meeting. Kay mga kababayan man nila mga Maranao. Naunsao man, kay nakita man sa atong mga militar, sa atong mga intelligence, sa atong mga militar, nga ang leader nga kining si Isnilon Hapilon lagi na diha. So, maunang wala sila nagbana-bana, wala sila naghuna-una, kundi ina na lang si Kupon, si Isnilon Hapilon, pinagi sa naaywanan o bares, na mauna, may sukol man, so hantod dito na, nagkapuliki na, nagkagira na,
daghan na ang naangil sa inining panghitabo dihan niya ng Marawi City. Pastilan mga kaigsunan, no? Og ato lang nang i-reveal ng uli kanang siyudad na ng Marawi murag magkalisod-lisod na ta kayo mga kaigsunan kay lagi daghan na kayo nga sunog, daghan na kayo nga lumpag mga balay o niya ang uban kaluluo itong mga pamilya nga paras po nato kabos-kabos mga kaigsunan, asa naman sila in town ron. Di na pwede katong okay lang itong mga dato-dato katong nga na ay gamay nga gitaguan ay okay lang to sila, ato lang to silang pikas nga mga kining lugar. Di ato na sila Cagayan, ato sila Manila, Davao, sila okay na sila kay naaman sila yung negosyo mayo, naaman sila yung mga panginabuhig mayo na ay kwarta. Pero katong yung taon nga kabos-kabos, bisag asa na lang to, gahulat na lang yung taon sa mga hinabang gikan sa mga atong gobyerno, gikan sa pribado mo, publiko man, sa mga individual nga gustong mutabang sila. Mao na lang gihulat nila mga kaigsunan kay lagi ang ilang panginagbuhi dito sila, mao naman. Di ba? So mao nang panghitabo sa mga gira, panghitabo sa epekto ni anang gira. So ang atong bang panawagan lang sa atong mga kaigsunan sa mga kaparintihan nga magmatngon lagi ta kinahanglan nga sa pagkakaron nganong inani man ang panghitabo atong ibalin sa balanse ba ang tanan nga na dungog na tong mga kining panghitabo. Una di po ta mutuod dayon yan ang mga ginailang mga post dia sa mga social media pangingon nga inani na di ba maikadaot sa tuwa mao nang uban alarma na lang uban nga maguna-una na lang dilimay na tinuod ba na tinuod may nani na ay mga panghitabo nani ana gikinig ini ginana di ba ang mas maya na mga kaigsunan nga klaro kay ang istorya ay din sa among tulumanon din sa atong programa kay naa diri ang katinuoran naa diri ang chismis nga tinuod pero yung sila og chismis ug tinuod ganin na dili na chismis di ba na komedya ran mga kaigsunan. So mao na nga dinhi jud mo maminaw sa atong programa kay lagi daghang kay mahibawan ba ilabi na nga present ang atong angkorman ay pastilan ako sa di na lang ko magsaba-saba kay lagi tinuod kana bitong mga balita wa po kadungog dinhi mo minaw na daghang kayo nga mga dungog nato daghang kayo tong mahibawan pinaagi ning atong angkorman nga puting bright man punting pagkachismoso mga kaigsunan pero chismoso nga tinuod ba pero mayroon bang chismis na tinuod? Nagula man pero tingali diri na semua ang mong chismis diri tinuod mga kaigsunan pero chismis nga ikayo chismis nga masayran na do ang tanan dili nga chismis dito panalit na gani barangay dito lugar munisipyo dito sa Davao ba daw nga naghimo sila batas dito pamalao dito nga ang ilang pamalao dito kinsa man daw nga na magchismis dia pasakaan og kaso di ba natin balao dito nga chismis batas alam ng chismis alam mo Abelardo yung alam niyo mga kaibigan yung mga Pilipino likas talaga mga chismoso. Totoo yan maniwala ka sa sinasabi ko. Kahit kayo mga nakikinig sa programang Radyo Mindanao, alam nyo na napakadaming chismosa. Diyan lamang mga kapitbahay nyo, di ba? Ay, nako. Talagang mga Pilipino talaga. Kaya kita nyo, yung Pilipinas nanguna dati sa pinakamataas, sa pinakamaraming account ng Facebook. Dahil yung Facebook, maraming nagbabasa dyan dahil sa chismis. At inaalam ko ano yung buhay ng iba, ano yung nangyari sa kanila, bakit sila nagkapera, bakit sila nagkahirap, saan galing yung pera. Nako. Mga chismosa. Pero talagang human nature yan, lalo na sa Pilipinas. Kaya kailangan wag yung pansinin yan. Ako, pag pinansin yan, lalo lang iinit ang dugo ninyo. Lalo na pag mga iba dyan lumalabas ng kanilang bahay, mga kapitbahay, ang lalaki ng mga mata nakatingin. Parang yung commercial ng isang sabon. Di ba yung isang alay lumabas, todo ang nakabihis siya. Sabi ng mga kapitbahay, "Hay, ang ganda ng damit. Saan kaya galing sa akin pupunta?" Narinig niya.
Yung commercial na yan, ewan ko kung Tide ba yan o ano ba yung sabon na panlaba. Ay nagpo-promote yan ng chismis, gossips, rumors. Mga kaibigan. O, tinatawagan natin yung pamunuan ng KCC Mall de Zamboanga. Yung mga binibenta ninyong mga planners, mga planners dyan, schedule planners dyan sa school supply sections nyo. Yung mga planner, mga kaibigan, merong design ng marijuana. Oo, meron design ng marijuana. Siguro dapat tignan to ng Department of Trade and Industry. At siyempre, pati na rin ng pamunuan ng KCC Mall de Zamboanga. Diyan, malapit sa may kahera. Meron dyan mga planners, mga notebooks, mga diaries. Yung isang planner dyan, merong design ng marijuana. Yung isang marijuana, 5 fingers. Yung isa, 7 fingers. Bakit? Pinopromote ba ng KCC Mall de Zamboanga yung planner na may marijuana? Nakapangit yung ganyan, mga kaibigan. So, kung gusto nyo bumili ng planner, huwag nyo nang bilhin yan at reklamo nyo. Sabihin niyo sa supervisor na tanggalin. Kasi naabutan natin yung mga estudyante rin nire-reklamo. Siyempre, chismoso tayo. Chismoso kami dito sa programa. Nilapitan namin. Ano reklamo nyo? Akala namin overpricing. Yung pala, yung planner may design ng marijuana. Nako, silver pa yung marijuana. Ano ba naman kayo dyan sa KCC Mall de Zamboanga? Tapos pati yung display ng mga bandera, mga watawat ng Pilipinas. Napo na rin ng mga estudyante, kalat-kalat. Nako po. Dapat tignan ng mga merchandisers o ng mga sales staff ng school supply section. Yung school supply section ng KCC Mall de Zamboanga, ayusin nyo yung watawat ng Pilipinas. Simbolo yan ng ating kalayaan. Lalo na ngayon, malapit na ang Independence Day. Independence Day. Kaya dapat yung watawat ng ating bansa, laging nakatiklop yan ng maigi. Para daw mga basahan na kalat-kalat. Naku po. Grabe naman kayo dyan sa KCC Mall de Zamboanga. Nako. Oo, hapit na diya Hapit na. Okay, mga kaigsunan. Okay, mga kaigsunan, basig asa mo namin na magpakilala sa Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, mga kaigsunan, ng oras na daw, alas 2:30 na. Dinilang gyapon sa ating tulumanon ang Radio Mindanao. Ito pa rin, mga kaibigan, ang inyong abal lingkod, Alasinto. At kayo nakikinig pa rin dito sa Radio Philippines Network. D-Triple-X Zamboanga City. At yung partner natin, yung CNN Philippines at DWIZ sa Maynila. At kasama natin si Abelardo, mga kaibigan, si Brother Abdullah. Oy, ako nagkakagulo ngayon sa Middle East, grabe. Ano man na, noon sa mga asa na dapit. Yung Saudi Arabia at iba pang mga Arab countries, mga kaibigan, ako pinutulan nila ang kanilang relation sa Qatar na inaakusahan na siyang pumupondo sa mga terorista. Ay, nako. At dahil magulo ngayon, sinuspinde
ni Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III ang pagpapadala ng mga overseas Filipino workers dyan sa bansang Qatar. Ito nga ay kasunod ng pagkalas sa pakikipag-ugnayan ng ibang mga bansa dahil umano sa bintang na sinusuportahan ng Qatar ang mga teroristang grupo. At ito ay ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello. Nagsabing hindi muna sila magpapadala ng mga manggagawa habang pinag-aaralan pa ang sitwasyon doon. Nangangamba kasi ang ilang mga opisyal ng ating bansa na maaaring maapektuhan ang kalagayan ng ating mga kababayan dahil sa pag-atras ng alyansa ng malalaking Arab nation. Sa kasalukuyan mga kaibigan, mahigit 140,000 documented Filipino workers ang nasa Qatar. Pero marami pang mga Pinoy dyan ang walang mga papeles. Kaya't hindi pa ma-account ng husto ng Department of Labor and Employment. Hindi naman nagbigay ng time frame si Bello kung hanggang kailan iiral ang nasabing deployment ban. Una rito ay pinayuhan ng Philippine Ambassador to the State of Qatar na si Alan Timbayan ang mga OFWs na maging kalmado lamang sa kasalukuyang nagaganap na tensyon sa naturang bansa. Tiniyak pa ni Timbayan na mahigpit nilang binabantayan ang kalagayan doon. Samantala, nagkakaroon na rin ng mahabang pila sa ilang supermarket sa Qatar. Nagpa-panic buying na raw yung mga Qatari, mga kaibigan. Pati yung mga Pinoy, nako. Dahil sa tensyon, wag sanang umabot sa giyera. Sinasabing naunang noon ay sinuportahan ng Qatar ang Muslim Brotherhood o Islamic Brotherhood dyan sa Middle East. At ngayon naman pati yung ISIS. Delikado. Di ba nung umpisa yan, Al-Qaeda, di ba? Al-Qaeda, meron pa. Galing yung Iraq at no. Dahil kay Assad, ganun, pinakawalan ni Bashar al-Assad, yung pangulo ng Syria, yung mga nakakulong na mga Al-Qaeda leaders at nagkawatak-watak. At nagkakanya-kanya sila mga kaibigan. Sabi mo sabihin, pag tumiwalag itong mga ibang Arab countries diyan sa Qatar na yan, ay posibleng magkakagulo or unang-una maapektuhan dyan yung langis. 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 Yung flow ng langis, di ba? Pangalawa, siyempre, pag meron tensyon, yung negosyo, ekonomiya, apektado yan. At pangatlo, siyempre, yung mga mamamayan, yung mga Qatar, yung mga immigrants, yung mga migrants, lahat. So, magkakaroon ng domino effect yan. So, yan mga kaibigan, napakahirap. May pumasok sa ating balita. Nag-text sa atin yung Philippine National Police sa ARMM. At napapakinggan daw tayo dyan sa Parang. Sa Maguindanao. Good afternoon sa PNP. Siyempre sa Cotabato City sa ARMM. Ayon sa binigay na balita sa atin mga kaibigan, sinibak na sa pwesto ng Philippine National Police. Itong si Senior Superintendent Oscar Nantes, ang Provincial Director ng Lanao del Sur. Ito ay may kinalaman mga kaibigan dyan sa atake ng ISIS sa Marawi at yung pagkakasunog ng police headquarters ng PNP sa Marawi at yung pag-abandona ng mga parak sa dyan. Imagine mga kaibigan, iniwan ng mga pulis yung kanilang himpilan, yung City Police Office at tumakbo. Kaya sinunog ng ISIS yung City Police Office at nagtaas pa ng bandila ng Daesh o yung Black Flag. At ayon sa ating natanggap, ang officer in charge ngayon ng Lanao del Sur Provincial Office ay walang iba kundi si Superintendent Restituto Lacano.
hirap niyan. Maraming ano yan. Bakit naman si Bakin, yung Marawi City Police, ano nangyari diyan? Meron kasing balita noon na pinugutan ng ulo, pero itinatanggi naman ng PNP nun. So, palagay ko, dapat din si Bakin na. Yung Marawi City Police Chief. Nasibak na rin yung Lanao del Sur Provincial Police Commander. At nasibak na rin yung 103rd Infantry Brigade Commander. Hanggang saan ang sibakan, mga kaibigan? Pero kung ako yung Commander-in-Chief, kung ako yung Pangulong Rodrigo Duterte, yung balasahan ay posibleng umabot sa Western Mindanao Command. 'Di ba? Kasi ano yan chain of command. Command responsibility rin correct. yan. Command responsibility ang mga kaibigan. At hindi lamang si Galvez, General Galvez ang posible maapektuhan yan. Pati yung kaibigan natin, si General Rolando Joselito Bautista. Diba? Kasi siya ay yung 1st Infantry Division, mga kaibigan, ay may AOR o saklaw nito, ang Lanao del Sur. Kaya marami yan. Hindi lamang yan, pati yung Regional Command 9, hindi na dahil PNP Arm pala yan. Yung PNP Arm. Pero yung PNP Arm, baka madamay rin, di ba? Kasi yung command responsibility nandiyan. Pero tignan natin kasi yung sibakan na yan, political in nature yan. Hindi lamang yan yung loss of trust and confidence, political in nature yan. Kung sino ang kapit mo, malakas ang kapit mo, so stay put ka. Sabi nga nila, pag minalas-malas ka, ganyan ang mangyayari. So, I don't know. Pinagmalas-malas ba yan? O talagang swerte ba yan? O talagang may kapabayaan sa ating mga military, sa ating mga pulis, sa ating mga leader, mga kaigsunan. But anyway, naapamandihang daghang kayong maangil. Ananglit o ingon silang magbalasahan o magkariliban. Daghang kayong maangil mga kaigsunan, di ba? Din sa Wismincom, commander kay yahang command responsibility na niya, yung lugar ng area yun na. Una, napadiha sa Pagadian, napadiha sa daghang angil mga pananglit nga magkariliban. Ug pananglit nga nganong pangutano na sila. Nganong nahitabo man Nganong ikaw pagka general, nganong nahitabo man unsa may mong ikakuan. Tingali relax lang ka. Namaw na mga pangutana nila diha, di ba? So, nanapaman, kinahanglan og marisolba jud ang mga problema na diri kay lisod na kay mga kaigsunan bidaw no dito gani sa lugar nga sa mga Arabo nga nasyon ila na gani nang gisalikway ang ilang nasyon nga Arabo po ganang Qatar lagi kay natuhuan nga kining Qatar gasuporta sa mga terorista. Unsa man sila no? Unsa bang kahing nila pasabot? Gusto silang musikat, gusto silang inani ang ilang batas, inani ang ilang kagustuhan nga mangdaot, una mangisingisi sila mga kisuno og daghan kay nga matay, daghan kay mga biktima, daghan kaayong na unsa ni kanang mga nahimog mga pobre, nahimog mga unsa-unsa nang mga kanang na wala dili kaayo sa katawhan, malipay kahana sila inana no. At tingali malipay sila kay naman tingali ng demonyo di sila ha. Di ba? Wa sila laing nga buhaton kundi kanang madud pa sa Tagalog nga magasig og lagim. Unya kisumim kaluluoy da nya kita po lagi ang unta na abay mga maayong edukasyon ba. No, tama. Kailangan edukasyon talaga ang ano natin. Nawala na rin yung mga dapat yung mga GRCO at alisin na rin sa atin yung 'di ba? Yung mga kung minsan yung mga kabataan, kitang mga bata, imingon sa nga ayaw wag kang sasabat-sabat sa mga magulang, sa mga matatanda. Yun nagagalit, 'di ba? Pero sa panahon tingali karon kailangan turuan din natin ating mga kabataan, mga kaigsunan. Kay lisod na kayo na og dili nato tudluan ang atong mga kabatan-unan kay sa una bingon nga ang bata kinahanglan di na sila mudungog-dungog mga guwan di kanita magapangutanan sila ha o kinahanglan og mangutana gani buta karon mga kaigsunan kinahanglan ang atong mga kabataan o mangutana gani na sila atong ingnon nga inaninak
inaning panghitabo, inaning panghirana, di ba? O kinahanglan depende na sa tuwa mga ginikanan. Kailangan nga kining tuluan nato itong mga atong mga kabatanunan, labi na sa atong mga eskwelahan, kaya lagi let's get involved matod pa nila magisalamuha ta kaya lagi og magpabilin ta nga di ta magapil-apil ni aning mga problema nato hantod mawala antod nga kitang tanan mahulog ni anang mga trabaho nga dili maayo. So ang amuha dito mga kaigsunan nga bantayan yun nato ang atong mga anak, bantayan nato ang atong mga pamilya, bahin ni anang mga tao nga wa na lain nga kung dili maghasik ng lagi mangumbinsin na sila. Ibalo na sila nga nung uban nga isug kayo no. Isug kayo magdalag bomba. Isug kayo magpabuto ni aning mga unsa-unsa nga pabuton nila. Kaya lagi nakumbinsi naman sa mga tao, sa mga tamis kayong laway matod sa atong mga kauban sa una ba matatamis na dila, tamis pa sa chewing gum, tamis pa daw sa candy, di ba? So daghan kayong madani, daghan kayong maangil. Naana sila sa mga eskwelahan, abiyaraton mo na eskwelahan. Usahay naana sila sa mga Arabic school, di ba? Nga matod pa inani matod pa inani ana antod nga mga kabatanunan nato madala nila. Diba? So, panawagan din sa ating mga Islamic leader, panawagan din sa ating mga ustads, sa ating mga ulama diyan, na huwag natin pabayaan ang atong mga estudyante na ng mga madrasa. Kaya usahay, mo na ilang target po usahay. Diba? Kanang mga estudyante nga naadya sa mga madrasa, naadya sa mga eskwelahan, nga naa sila mag-pretend nga magpakaroon nun nga sila inani hibaw gid sila inani nga daghang kay sila mga naibawhan. Gwapo kay mo istorya ba nindud kay mo istorya antod ang uban nga madani. So kinahanglan kita mga ginikanan turuan natin ang ating mga anak na wag madala sa mga ganyang klaseng bagay. Diba? Anyway, brother, mga kaibigan, yung mga walang trabaho, eto, magandang pagkakataon to, napakalaki. Napakalaking salapin ito. Yung si Pangulong Duterte, mga kaibigan, nananawagan tayo sa walang mga trabaho o naghahanap ng trabaho. Eto, oportunidad na ninyo, mga kaibigan. Subukan ko rin to next week. Si Pangulong Duterte, nagsabing nagbibigay siya ng 10 milyong reward sa makakahuli kay Isnilon Hapilon. Sige. At tigli 5 milyon naman sa magkapatid na Omar at Abdullah Maute. Na siyang nasa likod ng ISIS dyan sa Marawi. At ito ay inanunsyo inanunsyo ng ating Armed Forces Chief of Staff si General Eduardo Año. Yung security guard namin, baka biglang mag-resign to, pumunta sa Marawi, mag-alarambo. Hanapin si Isnilon Hapilon tsaka yung Maute brothers. Alam niyo mga kaibigan, ang laki na ng reward ni Maute. Kung hindi tayo nagkakamali, noong 2006 ay nag-alok din ng 11 million na bounty ang ating pamahalaan sa pagkakadakip kay Isnilon Hapilon. 11 million yan mga kaibigan, pesos. At bukod pa rito ang 5 milyong dolyar na iniaalok na reward ng United States para sa pagkakadakip dito kay Hapilon. O kaya sa impormasyon na siyang maglilid para sa ikadarakip nitong si Isnilon Hapilon, yung leader ng Abu Sayyaf at emir ng ISIS sa ating bansa. So ang laki ng reward mga kaibigan. Imagine, 10 milyon yung offer ni Pangulong Duterte plus 11 milyon yung nakaraan. So, 21 milyon na yan. Tapos, meron pang $5 million. Magkano yun? $5 million.
1 million is 50,000. Nako, 250 million pesos plus 10 million plus 11 million. 271 million pesos mga kaibigan ang bounty ni Isnilon Hapilon. Nako po. Malaki. Sana mag-unahan na rito yung Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front. Habulin nyo na itong si Isnilon Hapilon. Nako, 271 million ang makukuha ninyong reward. Kasi alam nyo, itong MILF, sila rin ang pumatay sa kay Abdul Basit Usman. Pinatay nila si Abdul Basit Usman at ibinigay nila yung katawan sa militar. Sinabi naman ng militar, sila nakapatay. Pero yung reward napunta sa MILF. Pera-pera lang yan. Diba? So yung mga walang trabaho, pagkakataon nyo na to, mag-bounty hunter na tayo. Okay? So, Kunwari, mga aso doon sa bundok. Oo. Pero, nandyan sa nandyan sa lugar na medyo sa city So, but anyway, madulba nga, 270 million pesos kasi $5 million. So gawin natin 250 million pesos ang equivalent niyan sa existing exchange rate. Tapos yung 10 million na alok ni Duterte plus yung 11 million na alok ng pamahalaan noon 2006. So 21 million plus 250 million pesos o 271 million yan. Ako po, paano nyo gagastusin yung kwartang niya? Stilan, pagkadako. Tapos yung Maute Brothers, si Omar, pati si Abdullah, tigpa 5 million. Ayun. Ang matindi nito, baka sarili nilang mga kasamahan ang humudas. Humudas. Para makakuha yung reward. Sa kondisyon na kunyari, palalabasin ng militar na nakapatay. Ganun lang naman yun. Tapos sabihin ng militar, kasi meron kaming asset. Itong asset na to ang nagturo. Yung asset pala, ISIS din. Alam niyo sa pera mga kaibigan, maraming nauhuda sa kwarta. Magkakapatid nga, nagpapatayan sa pera. Magkakapitbahay, nagbabangayan sa kwarta. Maraming pamilya ang nawawasak dahil sa pera. Maraming kaibigan, maraming relasyon ang nasisira dahil sa kwarta. Kaya ingat tayo sa kwarta. Kami, wala kaming problema. Lagi kaming walang kwarta ni Abelardo. Mataas pa kinikita ni Abelardo sa akin. 2,000 lang isang buwan ang binabayad sa akin ng Radyo Mindanao. Sapat lang. So, siguro sobra lang ako ng mga 1,000 sa multicab ko. Di ba, brother? Pati yung taga-Switzerland, ang balita. Taga-Switzerland. Hanggang ngayon ay nangangalap sila mga kaibigan ng kanilang pondo sa mga magkakaibigan na doon sa Switzerland, doon sa Geneva, hindi pa natin actually sabi na kukontak din sila sa atin dahil pag nabuo na yung mga pera na kanilang yung contribution nila bawat isa sa kanila ay papadala na dito sa atin at ay maging tulong para doon sa mga kababayan natin doon sa Marawi City. That's good. Sino ba yun? Batiin mo. Nakikinig sa atin. Dami pa sila. Anyway, lalo na yung sina Haridja Laya at ang kanyang mister naman si Michelle Laya at ang kanilang anak na si Hannah Laya at magandang hapon din sa inyo kung sakali mga umaga gabi yata sa kanila ngayon sa Geneva yan, di ba? Sa Geneva, at sa mga kababayan nating mga Pilipino dyan sa Geneva at mabuhay po kayong lahat at hindi pa rin nawawala sa atin yung malasakit, yung tulong para sa ating kababayan sabihin mo, sa Marawi City. Wag din kalilimutan yung tulong sa mga anchors. Ayan, siyempre. Tulong sa mga announcers. Ayan, siyempre, wag din kalimutan yun. Ikaw naman, ganun talaga yan. Pero bago lahat, nais ko magpasalamat sa iyo, brother. Doon sa binigay mong dates. Nako. Alam nyo, tulong yun bigay din sa atin yun dahil nasa programa natin yung every Friday. Mayroon siya nabigay na pero lamang ako ng 2 kasi 3 yun Sa akin ng 2, bigay ko na mas kapitbahay ko. Anyway, yung mga gustong tumulong sa amin at mag-donate, hanapin nyo lang ang aming sales manager si Sammy Said. At sa kanya nyo ibigay yung mga tulong ninyo dito sa ating programa. Hanapin nyo lang si Sammy Said diyan sa Radyo Mindanao o kaya doon sa media partner natin sa Mindanao Examiner.com. Kahit anong tulong kahit sardinas. Vinta kasi puro tayo magi rito. Breakfast magi, lunch magi, dinner magi.
Buti nga yun, puasa, medyo nakakatipid tayo. Ayan. Ay, mga alam mo na. kaigsunan. Oras. Wala dyan tayo panahon, no? Daghan tayo ito ng bayo Andrea, among chismis, tinuod among chismis, diri mga kaigsunan. Baliktad ba, tinuod. Daw, kinilang gihapon si Abdel, manamilit na, dagang salamat sa inyo ha, siyempre, magpasalamat mi sa among, kining unsa ni sa among Mindanao Examiner, katong sasabilan mo ta din po mga kaigsunan, pasalamat sa among mga sponsor, karong Biyernes, na programa ang atong mga Muslim brothers. Si Abdul lang gihapon, dagang mayang hapon kaninyon tanan. Ay, maraming salamat sa iyo, Belardo. Maraming salamat mga kaibigan sa lahat ng mga nakinig sa atin. Laan tayong oras at napakainit. Mamaya uulan na naman. Pero anyway, bago tayo magpaalam, nais naming pasalamatan ang lahat ng mga sumusuporta sa amin. Ang Autonomous Region in Muslim Mindanao, si Director Amir Mawalil, ng Bureau of Public Information dyan sa Cotabato. At syempre, ang ating butihing governors ng Sulu Province, si Toto Tan at iba pa. Maraming salamat sa inyong tiwala at patuloy na suporta sa amin lahat. Hanggang sa susunod na bukas, ito po inyo balingkod. Alazinto nagsasabing I love you, Mama. Chup chup. We're gonna make you rock and roll stars. Hey, all you gotta do